everyone! Magandang araw sa inyong lahat and welcome back dito sa ating channel. Nandito na naman ang nag-iisa ninyong Mama Mia at maghahatid na naman ako ng panibagong kwento para sa araw na ito. Ay nako, meron na tayong video Sana nga hindi na ito magloko. Tapos pagkatapos ng recording matingnan ko wala naman palang laman. Charot. Sana may laman ito. Kung nakikita nyo ang video, ibig sabihin may laman. Charot lang. Anyways, hello nga pala ako sa ating mga suking tagapakinig na lagi naman talaga tayong inaabangan. Yung iba nga hindi na nagko-comment, mga tunay na silent listener and silent subscribers. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Hi ako kay Lina Ladeza, Judith McGovern, Jerome Manalo, maraming salamat, Lakwatsa, Mary Ann Max, Sally Buma, Valentin Vittorio, maraming thank you. Kona 4998, maraming salamat. Hi din kay Gimaras Girl. Ami Harnoke, maraming thank you din kay Maria Elena Abe. Kay Delany Larocco, maraming salamat. Hello rin ako kay Marilu Bueno, maraming salamat. Leonie Hiso. Hi kay Maylene Garrido, hello rin kay Zaida Vidal, Delia Irinco, Aksa Heliana, Angeline Puauso, maraming salamat. Rose Kalang, Raisa, na isa rin sa mga nag-email sa atin. Ako, naway map tapos mo na yung storya mo, Raisa, at maisend mo na dito sa ating programa para naman ma-schedule na natin yan kung kailan natin mababasa. Huwag na nating patagalin dahil alam kong excited ka na para sa kwento natin for today's video. Eto na po ang paborito ninyong programa, ang Dear Mama Mia. Paano nga ba paninindigan ang isang pag-ibig na sa tingin mo'y hindi naman sa'yo nakalaan? Dear Mama Mia, hello! Itago niyo na lamang ako sa pangalang Yaz. Isa po ako sa mga suki ninyong tagapakinig, Mama Mia. 3 kaming magkakapatid na puro babae. Tres Marias nga ang tawag sa amin. Itago natin ang panganay sa pangalang Aya at ang pangalawa naman sa pangalang Maya. At ako bilang sender ay medyo kakaiba ang pangalang ipapangalan ko sa sarili ko. Yaz. Mama Mia, ang 2 ate ko po ay pareho na pong meron ng mga asawa. Ako na lang ang natitirang single sa aming 3. Ang mama ko ay isang retired teacher at ang papa ko naman ay isang retired army. Actually, Mama Mia, we are currently living dito po sa Bohol. And Mama Mia, ako po ay piniling mas magturo sa isang public school kaysa i-pursue ang isa ko pang dream sana. Ang totoo niyan, hindi ko po talaga sigurado kung anong gusto kong gawin sa buhay ko. Siguro ganun talaga kalimitan o karamihan ng mga bunso. Marami kaming gustong gawin. Hindi mapakali ang mga utak namin. Marami kaming gustong ma-achieve. At hanggat hindi pa ako sigurado sa gusto ko, ay nagturo muna ako. Sa isang public school ako nagtuturo, Mama Mia, at dahil malayo po ang pinagtuturuan ko sa bahay namin, ay naka-boarding house po ako. Meron rin akong boyfriend, tawagin na lang natin sa pangalang Mark, na isang seaman. 4 years na ang relasyon naming 2. O diba? Nagtatagal din naman ako, lalo na sa relasyon. Pero Mama Mia, ang tanging nakakaalam lang sa aming relasyon ay kaming 2 at ang aming mga magulang. Kasi ang gusto ni Mark ay pribado po ang aming relationship. Private but not secret. At hindi rin po kami showy, especially pagdating sa social media. Maraming nagsasabi na single daw ako, Mama Mia. At marami rin ang nag-aakalang mga kaibigan ni Mark na single din siya. Kasi nga, wala ni isa sa amin ang nagsabi na kaming 2 na. We want a private relationship para peaceful. Kasi Mama Mia,
Yung iba, lalo na kapag ipinangangalanda kanila sa social media ang kanilang relasyon, ay hindi naman nagtatagal. Maraming nakikialam, maraming gustong sumausaw. Kaya ang gusto naming dalawa ni Mark ay pribado lang ang relasyon namin. Para kung sakali mang may problema kami, kami-kami lang din ang aayos at mas malaki ang tsansa na maaayos yon kesa sa mas marami pa ang nakikisawsaw. Ang alam ng mga co-teachers ko, Mama Mia, ay single ako. Kahit sila, walang kaalam-alam na meron akong boyfriend. We pretend that both of us is single kasi yun din ang gusto ni Mark. Sa aming relasyon ni Mark, okay naman. Sweet siya as in sweet. Okay siya, Mama Mia, except kapag nalalasing. Kasi kapag nalalasing siya, napakahilig niya pong manakit. To the point na sinasaktan na niya ako physical. Paminsan-minsan ay hinihila niya ng malakas ang balikat ko. Ang braso ko naman ay hinahawakan niya ng mahigpit. Pero still, dahil nga mahal ko siya, ay nanatili ako sa tabi niya. Dahil nga mahal ko siya, iniisip ko na lang na ganun lang siguro siya kapag nalalasing. Iniintindi ko na lang. One time, meron pong event sa school and sad to say na short po ang mga materials na gagamitin namin para sa stage decorations for the program. And ang mas worst pa, Mama Mia, ay naubusan din ng stocks ang ibang mga tindahan. So no choice ako noon kundi ang pumunta sa aming capital city which is Tagbilaran. And that night, umulan po ng medyo malakas-lakas naman, Mama Mia, kaya dahan-dahan lang po akong nagpatakbo ng aking sasakyan. Habang pinapatakbo ko ang sasakyan ko, Mama Mia, ay nakaramdam po ako ng kakaibang pakiramdam sa aking pantog. Yes, naiihi na po ako. As in, ihing-ihi na. Sinubukan ko pong pigilan kasi nga nasa biyahe pa ako. Pero hindi po talaga ako magaling magpigil ng ihi. At dahil hindi ko na nga kaya, Mama Mia, paglingon ko sa kabilang kalsada habang nagdadrive ako, ay palingalinga ako para maghanap sana ng public CR. And suddenly, wala talaga akong nahanap. Tapos ihing-ihi na ako. Yun bang feeling na parang hindi mo na kayang pigilan ang puson mo kasi lalabas na siya anumang oras. Hanggang sa may nakita akong isang police station. Open ang police station na yon. Nung una ay medyo nagdadalawang isip pa ako kung papasok ako para lang makigamit ng CR. Kasi nakakahiya. Pero Mama Mia, kapag nandun ka na sa verge of letting your urine out, hindi ka na talaga makakaisip pa ng kahihiyan. Dahil papalabas na nga po ang ihi ko, ay kinapalan ko na ang mukha ko. Nagpark ako sa may gilid ng merkado kasi malapit lang din naman doon ang police station. Mama Mia, wala po akong dalang payong. So ang ginawa ko, yung jacket ko na lang ang inilagay ko sa ulo ko. Tapos patakbo ako papunta doon sa police station. Pagpasok ko sa pintuan ng police station ay natarantas silang lahat, Mama Mia. Akala nila ay meron pong emergency nangyari. Agad-agad silang lumapit sa akin. Ma'am, anong nangyari sa'yo? Sir, pwede po bang makigamit ng CR? Ihing-ihi na kasi ako eh. Okay, sige ma'am, walang problema. Pasok ka lang sa loob, sabi nung isang pulis doon. Habang tumalikod ako papuntang CR, Mama Mia, ay narinig ko pang nagsalita ang isa pang pulis. Akala ko pa naman kung napano na. Akala siguro nila na naging biktima ako ng kung anong krimen. Imagine, basang-basa ako tapos patakbo at mabilis pang pumasok sa loob ng police station. Tapos yung hinga ko, Mama Mia, ay napakalalim na para bang ang tagal-tagal ko nang tumatakbo. Nakakahiya tuloy lumabas ng CR. Nakakahiya ka, Yaz. Ano ba yung ginagawa mo sa sarili mo?
Tapos, Mama Mia, dun ko na-realize na lahat pala ng mga pulis na naka-duty noon ay puro po mga lalaki. Pero dahil nga wala naman akong ibang choice kundi ang lumabas, ay dahan-dahan po akong lumabas ng CR. Salamat po sir ha, sabi ko habang nakangiti sa ibang mga pulis na nandoon. Welcome ma'am, saan ka nga pala pupunta? Sa Tagbilaran po sir, may bibilhin lang po kasi ako eh. 7:00 na po ng gabi ma'am. Oo nga sir eh. Baka pupunta din ako ng bahay tapos kinabukasan na lang ako pupunta ng Tagbilaran. Ma'am, medyo lumakas yung ulan lalo eh. Buti pa magpahinga ka na muna. Magpatila ka na muna ng ulan. Wag na sir. Paano yan ma'am? Wala ka pong dalang payong. Tatakbuhin ko na lang po. Kung ako sa'yo ma'am, mamaya-maya ka na lang bumiyahe kasi delikado ang daan ngayon. Antayin mo na lang na humina o tumila yung ulan. Sabi pa ng isang pulis. Okay lang po ba sir na dito muna ako tumambay? Okay lang naman ma'am. Wala namang problema. Mas mabuti nga yun may nakikita kaming iba dito eh. Kasi itong pagmumukha ng mga kasamahan ko, nakakabagot na rin. Mama Mia, natawa ako sa sinabi niya. Habang nag-aantay ako na tumila ang ulan, ay panay naman ang tanong sa akin ng ibang mga kapulisan doon. Miss, single ka pa no? Sir? Sabi ko, may boyfriend ka ba? Wala po sir. Mama Mia, kahit meron, yun naman talaga ang gusto ni Mark na i-deny namin ang isa't isa. Tama yan miss. Mas mabuti na wala kang girlfriend kasi marami kaming mga binata dito eh. Sabi naman ng isa. Nagtawanan sila Mama Mia pero parang napapansin ko na yung isang pulis lang ang tinutukso-tukso nila sa akin. Nako, mukhang may malalove at first sight sa'yo dito ma'am. Ma'am, mukhang si Kian na nga siguro yun. Biro pa nung iba. Samantalang ako Mama Mia habang nag-aantay ay sumasabay na rin sa kanilang mga biro at tawanan. Others naman ako kung hindi ako makikisabay, 'di ba? Baka sabihin pa nilang maarte ako nakigamit na nga ako ng CR. Ma'am, para saan nga po pala yung mga bibilhin mo sa Tagbilaran? Tanong nung isang pulis na sa palagay ko ay siya ang hepe o mas malaki ang ranggo doon. Para po sa school sir, pang decorations para sa program. Teacher ka po? Yes sir. Nako, sakto Kia no, teacher. Wala ka nang magiging problema. Kasi pwede ka nang dun magpa-assign sa school, 'di ba? Sir, ikaw talaga binibiro mo ako, sabi ko. Nako, hindi po ako nagbibiro, ma'am. Totoo namang binata pa itong si Kian. Tumawa na lang ako Mama Mia pero ang totoo ay pinagmamasdan at inoobserbahan ko rin yung sinabi nilang si Kian. Gwapo din naman siya. Matangkad, maliit ang mukha, masculine ang katawan, tapos may mga mata at ilong na talagang nakaka-attract sa mga kapwa ko babae. Pagkatapos ng pangyayaring yun ay meron pong drug symposium na nangyayari sa school. And mga pulis po ang nagde-discuss noon sa mga estudyante. Every classroom ay may mga pulis na na-assign para mag-discuss. At dahil absent po ang advisor ng isang section, ako po ang pinabantay ng aming principal. Pagdating ko sa classroom ay nagsimula na pala ang discussion ng mga pulis dahil late po akong nakapasok. Kaya naman doon ako sa may exit door pumasok Mama Mia. Dahil dalawa po ang pintuan ng classroom na yon. May entrance tsaka may exit. Straight na straight yung paningin ko papunta sa teacher's table. Pagkatapos ay umupo ako at naglista na for attendance ng mga estudyante. Habang nag-a-attendance ako Mama Mia ay napapansin ko na parang may mga matang nakatitig sa akin. Pero binabaliwala ko na lang yon.
Pero Mama Mia, yung bang feeling na hindi ka makapag-concentrate kasi nga may laging nakatingin sa'yo. Paglingon ko Mama Mia ay nakita ko po yung mga pulis doon sa police station kung saan ako naka-CR. At ang nakita kong nakatingin sa akin ay yung tinutukso-tukso nila sa akin na si Kian. Ngumiti siya sa akin at ngumiti lang din ako sa kanya tapos ibinalik ko na ang atensyon ko sa pag-a-attendance. Pero deep inside Mama Mia ay medyo kinakabahan po ako. Hindi po ako mapakali. Pero kahit na ganun, para po akong isang kitikiti na nilagyan ng suka nung mga panahon na yon. Nung lunchtime na ay nandun kami sa principal's office at kumakain kasama ang mga pulis at iba pang mga co-teachers ko. Dahil long table naman yon Mama Mia, di lagpas-lagpas po ang aking paningin. Hindi talaga ako makakain ng maayos nung mga panahon na yon. Ewan ko ba, para akong nahiya na sumubo. Masarap naman ang mga pagkain nandun pero ewan ko parang nawawalan ako ng gana. Pero hindi pa rin ako tumatayo kahit na wala akong ganang kumain dahil nakakahiya naman at alam kong bastos yon kapag iniwan ko sila doon. So ayun, nagjo-joke-joke yung mga pulis. May dalaga po ba dito ma'am? Tanong niya sa principal namin. Ang nagtanong ay yun namang sinasabi ko sa inyo Mama Mia na isang pulis na mataas ang ranggo dun sa pinag-CRan kong police station. Ay meron sir, ito si Teacher Yaz. Tawang-tawa naman ang mga co-teachers ko. Sakto ma'am kasi meron din kaming binata dito eh. Nako Yas, baka nasa pulis ang tadhana mo. Biro pa ulit ng aming principal. Mama Mia, nagkakabiruan pa silang lahat. Siya ba ma'am? Siya ba si Teacher Yaz? Tanong nung pulis na malaki ang ranggo. Oo sir, siya po si Teacher Yaz. Di ba ma'am nagkita na tayo? Yes sir, dun po sa police station. Ikaw yung tumatakbo tapos basang-basa at naki-CR, di ba? Oo, sir. Awkward na awkward ang pakiramdam ko nun, Mama Mia. Nako, baka destiny talaga to. Kian, ano sa tingin mo? Destiny ba? Tumawa lang si Kian, Mama Mia. Ang totoo niyan, parang music to my ears, ang kaniyang tawa. Nakaka-inlove. Halika na, aalis na tayo kasi baka magi-getting to know each other pa yung dalawang yan, sabi ng aming principal. Mom naman, tawang-tawa sila sa naging reaksyon ko. Pagkatapos ng lunch ay lumabas na kami sa principal's office. Tapos bumalik na ako sa opisina Mama Mia para kumuha sana ng bond paper. Sakto namang nakayuko ako at kumukuha ng bond paper na nasa pinakamababang bahagi ng cabinet nung may pumasok ulit doon sa principal's office. Pagtayo ko Mama Mia, ay kumuha na rin ako ng ink para sa printer. Tapos biglang may nagsalita sa likuran ko. Ma'am, pwede bang manalamin ka tapos tignan mo yung likod mo? Paglingon ko Mama Mia ay nagulat ako dahil si Kian ang nandun. Sir? Manalamin ka po ma'am tapos tignan mo yung likuran mo. Ano pong meron sir? Basta manalamin ka na lang ma'am. Sabi niya tapos seryosong seryoso ang kaniyang mukha tapos may kinukuha siyang papel sa table at lumabas sa office. Hinarap ko ang salamin pagkatapos ay tumalikod ako. Mama Mia, dun ko nakita na may marka ng dugo ang jeans na suot ko. Halos napamura ko noon ng malakas. Bakit ganito? Bakit ganito? Bakit ngayon pa? Paulit-ulit kong tanong sa sarili ko. Napahiya ako noon Mama Mia. Ang totoo niyan ay hiyang-hiyang-hiya talaga ako.
Sino ba naman ang hindi mapahiya, lalaki tapos yung crush mo pa ang nagsabing na natagusan ka? Mama Mia, hindi po talaga ako sanay na natatagusan. Ang totoo niyan ay hindi ko alam na meron para akong dalaw sa araw na yon. Sa dinami-dami ng tao sa school, pwede namang co-teachers ko ang makapansin, pero siya pa talagang nakakita ng tagos sa likuran ko. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Gusto kong magstay na lang doon sa principal's office at hindi na lang lumabas. Pero alam kong hindi naman po pwede. May mga estudyanteng nag-aantay sa akin at ipagpapatuloy pa ang drug symposium, kaya kailangan kong lumabas. Pumasok ako ng CR para solusyonan ang aking problema. Paglabas ko ng CR, Mama Mia, ay nandun din yung pulis at nandun din si Kian. "Hi sir, pasensya na po talaga," sabi ko dahil nahihiya ako. "Okay lang ma'am, normal lang naman yun eh. Tsaka ma'am, buksan mo nga pala itong paper bago, may mga gamit dyan." May inaabot siya sa aking paper bag. Kinuha ko na lang din yon at tinanong ko siya kung para saan yon. "Para sa iyo ma'am." "Sige ma'am, alis na ako kasi kailangan pa naming tapusin yung drug symposium." Mama Mia, hinahanap na pala sila ng ibang mga estudyante dahil ang iba ay kailangan talaga na makumpleto ang drug symposium na yon kasi kailangan yon para sa kanilang clearance. "Tapos ma'am, hinahanap ka na nga pala ng mga estudyante mo. Parang namimiss ka na nila." Dagdag pa niya. Pagkatapos ay lumabas na siya. Lumapit ako sa table at saka inilapag ko doon ang paper bag at binuksan ko yon. Mama Mia, napamura ako dahil ang laman ng paper bag ay mga sanitary pads. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Meron akong boyfriend noon na nasa gitna ng dagat. Pero eto ako, kinikilig sa isang action ng isang pulis. Pero to tell you, Mama Mia, sa totoo lang, gustong-gusto ko na talagang sumigaw at tumili sa sobrang kilig at hiyang nararamdaman ko noon. Kaya lang, nakakatakot naman na gawin yon kasi alam ko, Mama Mia, na merong mga makakarinig sa akin. At alam ko na kapag narinig nila akong tumili, ay isa na namang katakot-takot na tuksuhan ang magaganap. Kaya ayon, pinili ko na lang itago ang kilig na nararamdaman ko. After sa naging interaction namin ni Sir Kian sa office, ay nakapagdesisyon ako na uuwi na lang ako ng bahay. Buti na lang at pumayag ang principal namin. Kasi emergency nga naman yun, Mama Mia. Pagdating ko ng boarding house na aking tinitirhan ay dali-dali po akong nag-half bath para ma-freshen up. Kasi super lagkit na po ng aking pakiramdam nung mga panahon na yun. Mag-aalas 7 na siguro yun ng gabi. Sakto naman na kumakain ako ng dinner ko kasama ang isang guro rin naman, pero sa elementary school siya nagtuturo. Pero pareho lang po kami ng boarding house na tinitirhan. Biglang pumasok yung landlady namin. Tapos may sinabi siya sa akin na talagang nakakagulat. "Ma'am Yas, may naghahanap sa'yo sa labas. Pulis ata yun eh." "Ano? Sino po ate?" "Pulis yun ma'am, tapos nakamotor. Hindi ko rin naman yun kilala. Alam ko lang na pulis kasi naka-uniforme." "Yes, hindi kaya may ginawa kang krimen? Kaya ayan, sinusundo ka na ng pulis?" Sabi naman nung isang teacher na kaibigan ko na rin at kasamahan ko sa boarding house. "Naku Ate Mitch, wag ka naman ganyan. Baka tungkol lang yun sa drug symposium kanina na naganap sa school." Baka nga," sabi niya sabay ngiti. Pagkatapos nun ay tumayo ako at lumabas, Mama Mia. Hindi ko po sigurado at hindi ko nakilala ang mukha nung una kasi nga naka-face mask ito.
Ano pong sa atin, sir? Ma'am, magandang gabi sa'yo. Pwede po bang magpapirma sa'yo, ma'am? Dito kasi kailangan namin ito sa office eh. Noong nagsalita siya ay alam ko na kung sino siya. Kilala ko na ang boses niya. Si Sir Kian yon. Mama Mia, bumalik sa alaala ko ang naganap kanina sa school na talaga namang nakakahiya. Sige sir, pasok ka muna sandali. Wag na ma'am, dito na lang po ako mag-aantay. Sigurado ka ba sir? Ang daming lamok dito sa labas. Baka pagpiyastahan ka nila. Pasok ka na lang. Okay ma'am. Pagdating namin sa loob ay gulat na gulat ang isang teacher na itago na lang natin sa pangalang Teacher Mitch. Kasi nga kasama ko na sa loob yung pulis. Magandang gabi sir. Kain po tayo. Bate ni Teacher Mitch sa kanya. Sige po ma'am. Sir, anong sadya natin dito? Nanliligaw ka ba dito sa dalaga namin? Pwede pala ma'am? Oo, pwede sir. Pwede talaga itong mahalin. Kita mo naman, dalaga, walang sabit at maganda. Sige ma'am, gagawin ko po yan. Nako, Indayads, mukhang eto na talaga si sir ang tadhana mo. Napakaswerte mo naman, ang gwapo-gwapo ng tadhana mo. Sabi ni Teacher Mitch tapos tumatawa pa siya. Ewan ko sa'yo Ate Mitch. Sagot ko na lang habang pumipirma ko nung mga papel na inabot sa akin kanina ni Sir Kian. Ano yung pinipirmahan mo? Nako, baka marriage license o marriage contract na yan Tawa pa ng co-teacher ko. Manahimik ka nga dyan, Mitch. Ang ingay-ingay mo. Baka ikulong ka ni sir Baka pasamak kita sa kanya. After kong pirmahan ng mga papeles na yon ay inihatid ko na lang sa labas ng gate si Sir Kian, Mama Mia. Kasi gano'n naman talaga, hindi ba kapag may bisita ka? Kapag umaalis na ito ay kailangan mo itong ihatid palabas ng pinto at ng gate. Sige ma'am, alis na po ako. Sige sir, salamat. Mama Mia, pagkatapos noon ay wala na po kaming encounter pa ni Sir Kian. Hanggang sa isang araw, birthday ng isang estudyante ko. Hindi ko sila under kasi Mama Mia, wala naman po akong advisorship nung mga panahon na yon. Pero dahil nga mahilig ako makipagbarkada sa mga estudyante ko, kaya lagi po akong na-e-invite sa tuwing meron pong mga okasyon sa bahay ng aking mga estudyante. Invitation dito, invitation doon. Sa totoo lang, I want to treat my student as friends. Para easy lang din sa kanila na sabihin sa akin ang kanilang mga pinagdadaanan. Hindi lang naman kasi tayong mga adults ang may mga pinagdadaanan. Minsan, naaapektuhan din ang kanilang pag-aaral sa kanilang mga problema, may it be personal o pati sa kanilang pamilya. Kaya gusto ko talaga na kaibiganin ang mga estudyante ko. Pero syempre, with limits pa rin. Kasi pagdating sa loob ng classroom, ay ako pa rin ang kanilang teacher at estudyante ko pa rin sila. Pero pagdating sa labas ay magkakaibigan na lang kami. Mama Mia, etong magbi-birthday ay mas paborito at mahal na mahal ko. Kasi nga, medyo hindi po ito masalita na bata. Pero malapit siya sa akin dahil lagi niya akong sinasabihan ng kanyang problema. Lagi niyang ipinagtatapat sa akin ang kanyang mga pinagdadaanan. Medyo loner po itong estudyante ko na ito. Ako lagi ang nag-a-advise sa kanya. Ang totoo niyan, marami po sa mga estudyante ang ganon. May mga inililihim na mga problema. Pero kulang lang po talaga sila sa pansin. Not maybe in their family, pero minsan sa mga kaibigan at mga kaibigan rin. Ma'am, sa bahay po tayo magdi-dinner Susunduin ka namin mamaya. Sigurado ka ba, Joseph? Nako, wag mo akong sunduin. Wala ka pang lisensya Okay lang yun, ma'am. Wala namang hulihan tuwing gabi Anong wala? Sige na, ma'am, please.
Doon tayo sa bahay magdi-dinner. Kasi sabi din ni mama na papupuntahin ka raw doon sa bahay eh. O sige, puntahan mo ako doon sa boarding house ko. Mag-helmet ka ha, tapos dahan-dahan lang ang pagpapatakbo ng motor. Mag-ingat ka kasi nako, graduating na kayo. Mag-iingat kayong lahat. Oo nga ma'am, ang dami-dami mo namang sermon at ang dami-dami mo namang payo. Para rin naman sa inyo to. Oo ma'am, basta mamaya ha, pupuntahan ka namin sa boarding house mo. Mga 6:00 na iyon ng gabi, Mama Mia, nung nandun na talaga sa boarding house ko yung mga estudyante ko. Samantala ako naman ay nagpe-prepare pa. Nung matapos ay agad akong sumama sa kanila. Habang nagpapatakbo kami ng motor, Mama Mia, ay bigla pong may mga pulis sa harap ng isang palengke na nagtatambay. Pero hindi naman po sila nagkakandak ng checkpoint. Joseph, wala tayong helmet, paano to? Naku ma'am, humawa ka dyan mama, kasi papabilisin ko ang pagpapatakbo ng motor para hindi tayo mahuli. Ayusin mo nga yan Joseph, sabi ko sa kanya sabay kurot ng tagiliran niya. Aray ma'am, kailangan nating magpabilis kasi may mga pulis baka mahuli tayo. Nako, dapat dahan-dahan ka lang. Kasi parang may inaasikaso din naman yung mga pulis na yan eh. Parang hindi naman nila tayo huhulihin kaya dahan-dahan ka lang sa pagpapatakbo. Sige mama, pero kapag nahuli tayo, ikaw ang bahala sa amin. Baliw talaga tong mga batang ito. Ako pa ang ginawan ngayon ng responsibilidad na ako ang bahala sa kanila sila itong nag-aya sa akin. Tapos hindi pa ako sinunod nung sinabi kong magsuot ng helmet. At nung padaan na nga kami sa may palengke, Mama Mia, ay napalingon ako dun sa mga pulis. Titig na titig ako dun sa isa kasi napakapamilyar ng kaniyang mukha. Si Sir Kian pala yun at tumitig din siya sa akin. Sinundan pa niya kami ng tingin. Ma'am, siguro may gusto sa'yo yung pulis na yun oh. Kasi sinusundan tayo ng tingin eh. Tapos parang ang lagkit ng tingin sa'yo. Ikaw talaga Joseph? Pinakakaba mo ako dito ha? Kaba ba talaga ma'am? Mukhang kinikilig kayo eh. Natawa na lang ako dun sa panunukso sa akin ng estudyante ko. Pagdating namin sa bahay ni na Joseph, Mama Mia ay napakarami ng taong nandoon. At dahil nga bagets ang kasamahan ko, mahilig po silang tumagay. Pero syempre, hindi po ako sumali sa kanilang pagtagay kasi ayokong machismis ako sa school. Isa pa, kahit na pagbabalik-tarin man natin ang mundo, ay estudyante ko pa rin sila at guro nila ako. Mag-aalas 11 na noon ng gabi nung inaya ko na silang umuwi na kami kasi bukas ay meron pang pasok sa school. Mama Mia, pumayag naman din sila. Inihatid ako ni Joseph. At nung nasa harap na kami ng isang gym, ay bigla naman lang pong merong mga asong nagtatakbuhan. Dahilan para mawalan ng balance si Joseph at natumba kami. Grabe talaga ang gasgas na inabot ko noon, lalo pat naka-short lang naman ako nung araw na yon. Mama Mia, ang hirap-hirap taloy tumayo nung napahiga ako dun sa may sahig. Sa may simento pa talaga. Nasa may gilid ako ng daan at iniinda ko ang sakit ng aking katawan. Para po akong nabalian noon ng mga buto. Hinawakan ko ang ulo ko. May dugo akong nakapa doon. Ilang sandali pa ay may mga tao nang dumating na nakikiisyoso. Akala mo ay tahi-tahimik na lugar kasi nga probinsya naman yun. Pero kapag merong ganon na mga aksidente ay biglang dumadami ang tao. Di ba si Ma'am Yaz yan? Teacher yan dun sa high school, di ba? Ayun, pumikit ako Mama Mia hindi lamang dahil sa sakit ng aking katawan kundi dahil din sa sobrang pagkapahiya ko sa mga tao na kilala pala ako.
hanggang sa may dumating na patrol car, Mama Mia. Tapos may lumapit sa akin at agad niya akong binuhat. Ako nung mga panahon na yon, promise, wala talaga akong lakas. Ang sakit-sakit ng katawan ko na parang binugbog ako ng 10 sanggano. At dahil na-curious ako kung anong nangyayari at kung sino itong bumubuhat sa akin, ay binuka ko ang aking mga mata. Pero hindi ko po pinapahalata, Mama Mia. Tinignan ko kung sino ang bumuhat sa akin at napamura ako sa sarili ko nung mapagtanto kong si Sir Kian pala ang bumuhat sa akin. Dali-dali kong ipinikit ulit ang mga mata ko at nagkukunwari ako noon na nawalan ng malay. Kasi nakakahiya. Parang 3 beses na akong napahiya kay Sir Kian. Hanggang sa nakasakay na ako sa isang ambulansya. Andun siya sa may tabi ko at sinamahan pa niya ako sa loob. Nararamdaman ko, Mama Mia, na titig siya sa akin. Noong dumating kami sa ospital ay agad po akong inasikaso ng doktor. Pagising ko, Mama Mia, syempre gas-gas everywhere ang natamo ko. May sa legs, sa tuhod, sa siko, sa ulo. Meron rin sa likuran ng paa ko. Tapos yung paa ko ay napakasakit na ikilos. In short, Mama Mia, baldado po ang teacher niyo. Buti na lang at hindi naman napuruhan si Joseph. Konti lang ang gasgas niya kumpara sa akin. Meron lang siyang gasgas sa kanyang mga balikat. Yun lang at wala nang iba. Wala din namang merong may fracture sa aming dalawa. Nung lumingon ako sa may tagiliran ko ay nandun si Sir Kian at busy sa kanyang cellphone. Nung namalayan niya sigurong gising na ako ay lumingon siya sa akin tapos lumapit. Gutom ka na ba? Medyo sir. Pagkatapos noon ay kumuha siya ng burger at saka juice at iniabot niya sa akin. Mama Mia, nung mga panahon na yon habang kumakain ako ay nakaramdam na naman ako na parang naiihi na naman ako. Napamura ako ng lihim sa sarili ko. Ngayon pa talaga, ang hirap-hirap kumilos. Ikilos ko pa lamang ang mga binti ko ay nasasaktan na ako. Pero bahala na, kesa naman mapaihi ako dito, tapos mapahiya ako sa maraming tao. Kinapalan ko na lang ang mukha ko at kinausap ko si Sir Kian. Sir, pwede po bang umihi? Oo naman, ma'am. Halika, sige. Aalalayan kita at hahawakan kita. Pero hanggang sa labas lang ako ng CR. Kaya ayun, Mama Mia, todo alalay siya sa akin. Pero iniisip ko pa lamang ay para na niya akong idunuduyan at inihihele. Parang buhat-buhat niya rin po ako. Pagdating ko sa loob ng CR ay medyo mahapdi ang nararamdaman ko. Humapdi yung mga gasgas ko, yung mga sugat ko. At hindi po ako makaupo ng maayos sa may inidoro. Doon ko napagtanto, Mama Mia, na siguro pati ang aking puwetan ay nabugbog doon sa pagkakadisgrasya namin. Napakasakit. Hindi ko mapigilang mapaungol sa sakit nung mga panahon na yun. Okay ka lang ba dyan, ma'am? Narinig kong tanong ni Kian mula sa labas. Okay lang po, sir. Pinipigilan kong mapangiwi at mapaungol ulit, Mama Mia. Pero alam kong hindi na maitsura ang mukha ko habang umiihi ako nung mga panahon na yon. Tapos, nung pagtayo ko ay nagulat ako dahil meron pa palang ihing natitira sa akin. Tapos nabasa yung underwear ko ng ihi, Mama Mia. Sinubukan ko pong ayusin ang underwear na suot ko, pero hindi talaga ako komportable. Binuksan ko ng konti yung pintuan ng CR. Sir? Ano yun, ma'am? Tanong niya. Nakakahiyaman pero tinodo ko na ang kakapalan ng mukha ko.
Sir, kasi nabasa yung panty ko. Sabi ko habang nakayuko dahil ayokong pagmasdan ng kaniyang muka at lalo na ang kaniyang mata. Hindi siya sumagot, Mama Mia. Kaya naman tumingala ako. Pero gulat na gulat ako dahil titig na titig siya sa akin. Matagal bago siya nakasagot. Pero nakita ko sa kaniyang mukha na para bang gusto niyang matawa sa sinabi ko. Pwede din naman ma'am na wag mo nang isuot yung panty mo. Sabi niya sa akin. Pwede rin naman siguro yun sir, no? Mama Mia, agad kong isinara yung pintuan. Hindi ko na talaga nakayanan, Mama Mia, nung mga panahon na yon. Gusto ko sanang tumakas. Tinignan ko yung bintana ng CR. Abot ko kaya yon? Ang hapdi pa ng mga sugat ko eh. Pinilit ko pong umakyat dun sa bintana dahil ang gusto ko sana, Mama Mia, ay makaalis doon sa kanya. Ang gusto ko ay makalayo sa kanya dahil talagang nakakahiya na ang mga pinaggagawa ko noon. Gustong gusto ko nang tumakas. Kung sana kaya ko lamang akyatin yung bintana, why not, hindi ba? Matagal-tagal pa ako sa loob ng CR hanggang sa nabagot na nga ako. Kaya lumabas na lang ako dahil baka akalain pa ni Sir Kian na may ginagawa akong milagro sa loob dahil ang tagal-tagal ko doon. Dagdag pa yun sa kahihiyan ko. Pero bago ako lumabas ay nag-sign of the cross na muna ako. Nagdasal ako na sana wala na sa labas ng pintuan ng CR si Sir Kian. Sana lumabas siya, sana may ginawa siya at may inasikaso siya. Wala na kasi akong mukhang maihaharap sa kanya, Mama Mia. Pero ewan ko ba, siguro nung mga panahon na yon, hindi kami close ni Lord. Kasi hindi tumalab yung dasal ko eh. Pagbukas ko kasi ng pintuan ng CR ay nandun pa rin si Sir Kian at nakaupo. Dire-diretso ako sa hospital bed, Mama Mia. Pero mahina lang ang pagkakalakad ko dahil napakahapdi pa talaga ng mga sugat ko. Nung uupo na sana ako sa higaan ay nakalimutan kong medyo mataas pala yun. Hindi ko abot, Mama Mia. Hindi rin naman ako makatalon kaya naghanap ako ng maliit na silya para sana yun ang pagpatungan ko. Kaso wala akong makita. Paglingon ko ay nakatingin naman sa akin si Sir Kian. Napaka-perfect naman talaga ng mukha niya. Naisip ko noon. Hihiga ka na ba, ma'am? Oo, sir, pero pwede po bang magpatulong? Hindi ko kasi abot eh. Masyadong mataas tong hospital bed. Lumapit siya sa akin at agad niya akong binuhat, Mama Mia. Tapos, nasagi pa niya ang tuhod ko na halos mapangiwi at mapasigaw ako sa sobrang hapdi. Aray sir, dahan-dahan lang po mahapdi eh. Reklamo ko. Hindi kasi madali ang pinagdadaanan ko noon. Hindi madali ang sakit na nararamdaman ko at ang hapdi ng mga sugat ko. Mama Mia, nagulat ako nung may biglang tumawa. Si Kian pala yun. Ewan ko kung ano ang nakakatawa sa sitwasyon namin. Ako nga nahihirapan na eh. Pero siya tawang-tawa sa akin. Napano ka sir? Wala ma'am. Kasi kung meron lang talagang makarinig sa mga sinasabi mo kanina, baka sabihin nilang may ginagawa na tayong milagro dito. Sabi niya at humagalpak pa talaga ng tawa. Napamura ako. Totoo nga talaga, basta pulis, matulis. Pagkatapos ay dumating doon sa ospital yung kasamahan kong teacher sa boarding house na si Ate Mitch. Nagdala siya sa akin ng mga damit at pagkain. Mama Mia, si Ate Mitch lang talaga ang dali-dali kong natatawag kasi busy din yung dalawa kong mga kapatid. Isa pa nasa malayo sila.
Ayoko rin namang pagsabihan ng mga magulang ko tungkol sa sitwasyon ko dahil matatanda na ang mga ito. Ayokong sabihin sa kanila ang aking sitwasyon at baka kung mapano pa sila at mataranta. In short, walang alam ang pamilya ko tungkol sa nangyari sa akin. Nakakatakot, baka atakihin pa ng kung anong sakit ang aking mga magulang. Sir, baka naistorbo na kita ha? Baka may pasok ka pa ngayon. Sabi ko. Okay lang naman ma'am, naiintindihan naman ng mga kasamahan ko. Sigurado ka ba sir? Pwede ba yun? Hindi mo naman ako kaano-ano. Hindi naman ako parte ng immediate family mo, di ba? Oo, pwede yun ma'am kasi supportive naman sila sa akin. Lalong-lalo na si Chief. Mama Mia, dun ko naisip na iba talaga ang takbo ng utak siguro ng kanyang mga kasamahang pulis. Hanggang sa dumating na ang hapon ay nandun pa rin si Kian. Hanggang sa sinabi na ng doktor na pwede na raw akong umuwi. Pero hindi daw dapat ako magkikikilos ng sobra dahil baka mabinat ako tapos baka matagalan bago gumaling ang mga sugat ko. Kaya ayun, Mama Mia, pinalabas ko muna si Kian sa kwarto dahil magbibihis ako. Buti na lang at merong mga wipes na nandoon, syempre nakapagpunas ako ng sarili ko. Sinigurado ko talaga na punasan yung perlas ko kasi nga, Mama Mia, ilang araw na rin yung walang linis. Noong magbibihis na sana ako, ay tsaka ko pa na-realize, Mama Mia, na hindi ko pala kayang yumuko. Kasi masakit na masakit yung tuhod ko. Trinay kong isuot ang panty ko, Mama Mia, pero hindi ko talaga kaya. Lord, paano ba to? Ano ba ang gagawin ko? Dasal ko noon hanggang sa may kumatok sa pintuan. Ma'am, tapos ka na po bang magbihis? Napamura na naman ako. Diyos ko Lord, ano ba to? Ilang beses pa ba akong mapapahiya sa harapan niya? Hindi ko pa talaga nasusuot noon kahit isa pa naman sa aking mga damit. Hindi pa ako nakapag-bra, hindi pa ako nakapag-panty. In short, hubot-hubad pa ako, Mama Mia. Kinuha ko na lang yung kumot at itinakip ko sa aking katawan. Sir, pwede po bang pumasok po kayo sandali? Wala kasi akong ibang kasamahan noon. Hindi ko naman pwedeng obligahin si Teacher Mitch o si Ate Mitch na mag-absent sa kanyang trabaho dahil sa akin. Kaya wala akong ibang kasama kundi si Sir Kian lang talaga. Sige ma'am, sagot niya. Pagpasok niya ay gulat na gulat siya sa forma ko dahil hindi pa nga ako nakabihis. Ma'am, anong nangyari sa'yo? Mama Mia, palingalinga ang mga mata niya. Sir, kakapalan ko na talaga ang mukha ko ha. Hindi ko kasi talaga kayang yumuko, sir eh. Naku, paano yan ngayon, ma'am? Pwede po bang tulungan mo po akong magbihis? Kasi wala talaga akong ibang matatawag. Matagal bago siya nakakilos, Mama Mia. Parang nagtatalo ata ang mga board of judges sa utak niya. Parang kung ano pa ang iniisip niya. Buti na lang after ilang segundo ay pumayag din naman siya. Awkward sa lahat ng awkward ang nangyayari nung mga panahon na yon. Ma'am, kapag ako ang magbibihis sa'yo, hindi talaga maiwasang makikita ko yung katawan mo. Pwede bang pumikit na lang po kayo, sir? Naku ma'am, kapag pumikit naman ako, baka hindi ko mamalayan mahipuan ko kayo. Baka makahipo ako ng hindi dapat. Ikaw na bahala, sir. Huwag mo na lang sabihin sa kahit na sino kung may makita ka man dyan. Oo, Mama Mia. Nakakatawa, totoo. Pero talagang kinakapalan ko na ang mukha ko nung mga panahon na yon. As in, kapal to the max na talaga ang aking pagmumukha. Hanggang sa binaba ko na ang
kumot na sinuot-suot ko. Which means, Mama Mia, kita na niya ang mga cocomelon ko. No choice. Kailangan ko na talagang kakapalan ng mukha ko dahil kung hindi, ay baka abutin kami ng siyam-siyam doon sa ospital. Gusto ko nang lumabas ng ospital, Mama Mia. Gusto ko nang hindi makita si Kian dahil nakakahiya na. Kaya eto, panghuli na lang itong pagpapakapal ko ng mukha ko. Mama Mia, nung mga panahon na yon ay nakita kong pinagpapawisan si Kian. Malakas naman ang aircon dun sa ospital pero ang laki-laki ng mga pawis niya. Nung mapansin niyang tinitignan ko ang mga pawis niya, ay sinabi niyang naiinitan daw siya. Sigurado ka ba, sir? Giniginaw nga ako dito eh. Kasi, mami, hindi naman siguro tayo magkakapareho ng nararamdaman at temperature ng katawan, di ba? Mama Mia, naiintindihan ko ang kaniyang sinabi. Naiintindihan ko kahit hindi niya ako diretsuhin. Hanggang sa tinignan na niya yung panty ko. Kasya po ba sa'yo to, ma'am? Siyempre, akin yan, sir. Alangan namang hindi. Ang liit-liit ng panty na to parang pambata. Sabi niya sabay tawa. Ikaw talaga, sir. Ginagawan mo na naman ako ng kalokohan na. Pinagtitripan mo pati panty ko. Tumawa siya, Mama Mia. Pagkatapos ay sinuot na niya sa akin ang panty ko. Bigla pa talagang tumama ang kanyang kamay sa legs ko. Akala niya siguro hindi ko nakita na parang sinadya niya na tumama ang kanyang kamay sa aking legs. Eto talagang si Sir Kian, dumada-moves pa. Hanggang sa natapos na rin siya sa pag-aayos ng panty ko. Mama Mia, sana patawarin ako ng Diyos. Meron akong boyfriend pero eto, may ibang lalaking nagbibihis sa hubad kong katawan. Napansin ko na parang nanlalamig na ang mga kamay ni Sir Kian nung mga oras na yon. Napakatahimik niya habang patuloy siyang nagbibihis sa akin. Habang sinusuot niya yung bra ko ay tahimik na siya. Hindi na siya yung kaninang Kian na mapagbiro. Hanggang sa wakas ay natapos na rin ang pagbibihis niya sa akin. Hanggang sa inasikaso na rin namin ang discharge papers ko at nakalabas na rin ako ng ospital. Fast forward po tayo. Month of May, Mama Mia, ay naging okay na rin sa wakas ang mga sugat ko. Ilang buwan ko ring ininda yun. Hindi kasi ako ang tipo ng tao na mabilis galingan ng mga sugat. And then nag-held po ng alumni ang school kung saan ako nagtatrabaho. And as always, kasali ulit ako sa preparation team. Another preparation na naman. 5:00 na ng hapon ay nandun pa kami sa stage kasama ang iba kong mga co-teachers at nagde-decorate pa kami. Noong biglang may isang estudyanteng lumapit sa akin habang busy ako sa mga idinidikit kong mga dekorasyon. Mamias, may pinabibigay po sa'yo oh. Nagulat ako kasi may milk tea at burger na inabot sa akin ng estudyante ko. Agad tuloy akong tinukso ng mga co-teachers ko. Saan po to galing, iha? Tanong ko dun sa estudyanteng nag-abot. Dun po sa pulis, ma'am, na nakamotor. Sabi niya, ipinabibigay niya raw sa'yo. Ayoko mag-assume, Mama Mia. Pero pakiramdam ko talaga ay si Kian ang nagbigay sa akin nun. Wala naman kasi akong ibang kakilalang pulis. At isa pa, medyo ilang buwan din naman na hindi kami nagkitang dalawa. Nandyan pa ba sila sa labas, iha? Tanong ko. Wala na po, ma'am. Umalis na po. Okay. Salamat dito, ha? Sa totoo lang ay kinikilig ako nung mga oras na yon habang iniisip ko, Mama Mia, na si Kian nga ang nagpabigay sa akin ng pagkain. Alam kong mali. Alam kong hindi ako tamang kiligin dahil meron akong boyfriend na nasa kalagitnaan ng laot. Nasa barko. Meron akong boyfriend.
na dapat siya lang ang nagpapakilig sa akin. Pero ewan ko, hindi ko talaga maiwasang kiligin sa mga ginagawa ni Kian. Dahil kahit ilang taon na ang relasyon namin ni Mark, never ko pong naramdaman sa kanyang ganon. Never kong naramdaman sa kanyang pagpapahalaga na ganon, Mama Mia. Never siyang nagbigay ng mga surprise gifts sa akin dahil lihim nga ang relasyon naming dalawa. Until dumating ang 8:00 ng gabi. Hindi pa rin ako nakakauwi sa boarding house, Mama Mia, dahil ang gusto ko ay tapusin na namin ang mga dapat naming tapusin sa pagde-decorate kasi bukas na yung event. Pero hindi rin naman dapat kami kabahan kasi marami din naman kaming tao doon sa school. Marami naman ang nagpe-prepare. Merong mga nagpe-prepare ng sound system at ng kung ano-ano pang mga dekorasyon. Noong mga panahon na yun ay wala pa po talaga akong bihis. Naka-uniforme pa po ako ng pang-teacher tapos simula umaga ko pa yung suot. Alam kong ilang beses na rin akong pinagpawisan at siguro nangangamoy pawis na nga ako. Yung pang-ibaba ko siguro nangangamoy singit na rin. Nung biglang may isang motor na pumarking sa may basketball court. Gulat na gulat kami kung sinong partner yon at sinusundo na ang isa sa mga co-teachers ko. Sigurado akong hindi sa akin yun kasi wala naman ang boyfriend ko, nasa laot. At kahit pa nga nandito siya, hindi rin naman niya ako susunduin dahil ayaw naman niyang may makaalam tungkol sa relasyon namin. Baka asawa yun ng isang co-teacher ko. Pero nagulat na lang ako nung biglang may kumalabit sa akin. Ang mga kasamahan ko. Ma'am Yaz, may naghahanap sa'yo. Ha? Sino? Paglingon ko, Mama Mia, ay natawag ko lahat ng santong kilala ko. Si Sir Kian pala yun ang nandoon. And this time, masasabi ko talagang napakagwapo niya. At ang gara-gara niyang tignan sa kaniyang kasuotan. Casual lang po ang suot niya, V-neck na gray t-shirt, tapos naka-short siya, Mama Mia. Pero kahit napakasimple lang ng kanyang suot, ay masasabi mo namang grabe talaga ang appeal ng taong ito. Lapitan mo na. Ikaw ha, tahi-tahimik ka lang pero may pulis ka na pala. Panunukso nila sa akin. Naku ma'am, hindi ko nga alam kung anong ginagawa niyan dito eh. Sabi ko, sabay tayo at naglakad papalapit kay Sir Kian. Mama Mia, habang papalapit ako sa kanya ay naaamoy ko na parang ang bango-bango niya. Nahiya tuloy ako dahil alam kong simula umaga ay pinagpawisan na ako sa ginagawa namin sa school. Nag-dinner ka na ba? Tanong niya sa akin. Hindi pa eh. Busy pa kasi kami sa pagda-decorate. 8:00 na ng gabi ah. Mag-dinner ka muna. Mamaya na, tapusin na muna namin to. Sakto naman na tumawag ang isa kong co-teacher. Ma'am Yaz, balik na lang tayo bukas mga 10 a.m. para tapusin to. Gutom na kami. Tsaka, akyat ka na lang dun sa principal's office ha. Meron raw nakaprepare na dinner para sa atin. Sigaw nung isang co-teacher ko. Sige ma'am, susunod po ako. Nag-dinner ka na ba? Baling ko sa kanya at tinanong ko siya. Tapos na. Sige na, umakyat ka na doon, kumain ka muna. Uuwi muna ako ng boarding house. Kailangan ko munang mag-freshen up, ang lagkit-lagkit ko na eh. Sige, tara na. Hahatid na lang kita. Sigurado ka ba? Wag na. Baka mapagod ka pa eh. Nako, ikaw naman talaga ang sadya ko dito. Ako? Bakit naman? Wala lang. Sige tara na, ihahatid na kita para makapag-freshen up ka na. Bago ako umuwi ay pumasok muna kami sa loob ng classroom ko, Mama Mia. Dahil sabi nga niya ay sasama siya. Pumunta kami sa classroom ko at kinuha ko ang bag ko. Siya pa ang nagbitbit ng bag ko, Mama Mia. Mabuti na lang at meron akong mini shoulder bag na maliit na black at may backpack din.
Tapos yung backpack ko ay unisex naman kaya yun ang binigay ko sa kanya. Pagdating namin sa boarding house ay tulog na si Ma'am Mitch kasi masakit daw ang ulo niya. Nag-text siya sa akin nung kinahapunan na mauna na raw siyang kakain. So, kakain akong mag-isa. Dumiretso ako sa kwarto ko, pagkatapos ay pumasok sa CR at nag-half bath. Nagbihis ako ng v-neck na t-shirt and then nag-short ako ng pagka-ikli-ikli. Inaalaw naman kasi sa school na mag-short kami Mama Mia, lalo na kapag gabi at may ginagawa kami. Mahirap naman na kahit gabi na ay mag-uniform pa para lang mag-decorate, diba? Pagbaba ko ay hindi ko in-expect na handa na pala ang kakainin ko. As in, Mama Mia, nakahanda na talaga yung kanin, tapos pansit canton, and then may itlog. Ang kailangan ko na lang gawin ay umupo at kumain. Habang si Kian ay busy pa sa pagkuha ng plato. That time, naisip ko na napakaswerte naman ng babaeng magiging girlfriend ng taong to. Sobrang caring at sobrang thoughtful. Pasensya na ha kung nangialam ako dito sa kusina ninyo. Okay lang, salamat ha. O sige, kumain ka na para makabalik ka na agad sa school. Mama Mia, nung mga panahon na yon, kung pwede lang sanang tumili sa kilig, why not? Ikaw, hindi ka ba kakain? Tanong ko. Busog pa ako eh. So ayun, kumain na lang ako. Pagkatapos kong kumain ay inihatid niya ulit ako sa school, Mama Mia. Hindi talaga maiiwasan yung tinginan ng iba kong mga co-teachers na halata mo naman talagang tinutukso-tukso nila ako. Pero hinayaan ko na lang sila. Kinabukasan ay nangyari nga ang alumni. Buti na lang at may iba akong mga co-teachers na nag-overnight talaga kasama ko para matapos ang decoration na yon. Kaya natapos din naman ng maayos at kinaumagahan ay handa na ito para sa alumni homecoming. Ang dami-dami pong umattend. Pero hindi ko talaga in-expect na nandoon si Kian, Mama Mia. Isa pala siya sa mga naka-assign na pulis doon para magbantay sa parada hanggang sa matapos ang programa. Hindi ko in-expect na nandoon din si Mark. Mama Mia, ang boyfriend ko pong seaman. Wala sa utak ko na dito pala graduate si Mark. Ito pala ang kaniyang alma mater kaya syempre kasama siya doon sa mga inimbitahan para sa alumni homecoming. Hindi ko rin alam na nakauwi na pala siya, Mama Mia. Nakakatawa, no? Girlfriend niya ako pero parang wala akong kaalam-alam tungkol sa buhay niya. Hanggang sa biglang lumapit sa akin si Mark. Pagkatapos ay bigla siyang humalik sa aking noo. Gulat na gulat ako, lalong-lalo na ang mga co-teachers ko, Mama Mia. Nagulat sila kung sino yun, pero hindi din sila nagtanong. Kaya lang, alam ko naman sa mga mata nila na nagtatanong sila kung sino yung bigla-bigla na lang humahalik sa akin. Nung mga panahon na kasi na yun, ang akala ng ibang co-teachers ko ay kaming dalawa ni Kian ng magkarelasyon. Mama Mia, dahil kasama ang mga teachers sa parade ay doon po ako umangkas kay Mark. That time ay kinakabahan ako. Natatakot ako na baka iba ang isipin ni Kian. Baka magtampo siya. Dahil sa totoo lang nung mga panahon na yon, nakakahiyaman pong aminin, pero parang mas importante na sa akin ang nararamdaman ni Kian kaysa sa nararamdaman ni Mark. Yes, Mama Mia, napopol na po ako kay Kian. Hanggang sa nakita nga ni Kian na nakaangkas ako sa iba. Titig na titig lang siya sa akin. Samantalang ako ay kinakabahan at hindi alam kung ano dapat ang aking gagawin. Gabi na, Mama Mia, pero hindi talaga umaalis sa tabi ko si Mark. Nandyan pa rin sila at sumasama-sama siya sa akin.
Kapag hindi naman siya sumasama, ang kanyang tingin ay hindi naman naaalis sa akin na para bang binabantayan niya ako. Pagkatapos ng whole day program ay may disco po. At dahil nga nandun si Mark ay hindi ko talaga na-enjoy ang disco na yun dahil natatakot ako na baka magalit si Mark kapag sumayaw ako nang hindi niya nagustuhan. Mark, iihi muna ako ha. Pupunta lang ako dun sa opisina. Pamamaalam ko sa kanya. Okay, sige. Pagdating ko sa office ay nandun pala si Kian at kasama niya yung dalawa niyang kasamahang pulis at nagdi-dinner sa principal's office, Mama Mia. Kasama din ang aming principal at umiinom sila ng konti. Magandang gabi ma'am. Bati ng mga kasamahan ni Kian sa akin. Magandang gabi din mga sir. Pagkatapos ay pumasok ako ng CR. Paglabas ko, Mama Mia, ay si Kian na lang ang nasa labas habang umiinom ng beer. Sino yung lalaking kasama mo kanina? Bigla niyang tanong. San doon? Yung inangkasan mo kanina sa parada? Si Mark, boyfriend ko. May boyfriend ka pala? Meron, pero hindi naman sigurado kung boyfriend ko yun eh. Ano? Anong hindi sigurado? Nawalan ka na ba ng gana sa kanya, ma'am? Kung ganyan, siguro, di ko alam eh. So, pwede pa kitang maagaw. Manahimik ka nga dyan, sir. Seryoso ako, ma'am. Asawa nga naaagaw. Nobya pa kaya? Hindi ako nakasagot sa sinabi niya, Mama Mia. Hanggang sa nagtanong siyang muli. Seryoso ako. Payag ka bang agawin kita mula sa kanya? Kasi sisimulan ko na ngayon. Seryosong-seryoso ang mukha niya at kinakabahan ako sa pagmumukha niyang yun, Mama Mia. Nako naman, nakaka-intriga. May agawan na nangyayari. Nako, hindi pa naman ako approve sa mga agawan na ganito. Pero mag-boyfriend at girlfriend, hindi ko alam. Huwag muna tayong mag-judge. Bukas na dahil bukas ang huling parte ng kwento ni Teacher Yaz. Yes, 2 part lang po ito. Kaya magtiis kayo, okay? Abangan nyo bukas ang dagdag o dugtong ng kanyang kwento. Medyo malat na po ang aking lalamunan, so tatapusin na natin ang kwentong ito ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood at pagkikinig. Please like and share this video, and syempre huwag kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel. Pagkatapos mong mag-subscribe, mag-click ka ng notification bell para lagi ka pong na-update sa tuwing meron tayong video na inilalabas. Isa pa sa wag mong kakalimutan, kung may sarili kang kwento mo, nako, i-share mo na yan. Email ka lamang sa mamamia.cdo0317@gmail.com. Thank you so much for listening and for watching. Hanggang sa susunod nating upload, ako po si Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.